ano na yung katawan ko namumula na sa init. Magiging negra na ako nito. Ayan brown na brown ako. Ako lang ang nag-iisa rito na brown na brown. Kaya sabi nila, alam niyo ba sa kanila, kung ang kulay mo rito is brown color, sabi nila sexy color. Kala ko may nakaano sa likod ko, may kaya inaayon ko yung ano ko, yung buhok ko. Unatin ko kasi naninigas kapag naka-iron, lumalambot ang buhok ko. Kapag tumitigas yung buhok ko, hindi ako mapakali, sumasakit ang ulo ko, or hindi ko alam, hindi ako mapakali. Parang nabuga. Yung hanggang dito, hindi ko to ginugupit. Ang ginagawa ko lang, V-cut, ganon. Pero yung haba niya talaga, hindi ko pinuputulan. Bini-V-cut ko. Ako mismo ang nag-trim sa buhok ko. Ginagaya ko yung para sa YouTuber. Ganon. Kung minsan hindi ako masaya dito sa unahan ko, ginupitan ko ng kung minsan dito lang naman sa harapan ko yung bangs ko lang, ayaw kong putulan yung sa likod, hindi ko yung kinakalikot sa likod, kahit na may splits in yan. Ayan, dati may mga splits in yan, ano ba yun, okay na ngayon kasi naalis din. Kaya, kung hindi na ako masaya sa sa buhok ko, yung gusto kong magkaroon ng bangs, ang ginagawa ko, ginugupitan ko rito, ginugupitan ko sa unahan. Ayun, nagkakaroon ako ng bangs. Kung ginaganyan ko, katapos, ginagawa ko, ginugupitan kong ganyan, katapos gupitan niya. Kung pangit ang gupit ko sa bangs ko, kung hindi diretso, hanggang dito. Kaya kung minsan nahihiya ako sa parpak na gupit ko, sarili kong gupit, kung minsan napakaiksi, hanggang dito ang gupit ng bangs ko. Kaya ang ginagawa ko, para hindi mahalata, iniipitan ko yung parang baby ba. Ginaganyan ko na lang yung gupit ko na palpak. Iniipit ko. Nilalagyan ko ng hairpick tapos ginaganyan ko na lang para hindi halata. Tapos kapag halimbawa humaba na, tsaka ko ilulugal. Iniipit ko araw-araw pag lumalabas ako. Ganyan parang baby. Kasi palpak minsan yung gupit ko Kaya ganyan, ginaganyan ko. Yan. Anak ko talaga kinakabahan ako kapag ginaganyan yung lamisa niya. Natatalo na naman sa sa Roblox yan Kaya ganyan, nagdadabog. Gusto niya parati kasi nananalo sa Roblox. Kanina hindi ko na pinapakialaman. Umiyak sa harapan ng computer niya, tapos nagdadabog. Parang natatalo siya. Ay nako, mabubwisit ka talaga Hello kabayan. Mga kababayan ko, good morning. Ngayon ay mag-agahan tayo. Magkakape tayo. Kape muna ako. Tapos magkwentuhan tayo. Tapos maya't maya gagala tayo sa labas. Ipapashare ko ulit kayo sa diyan sa dito around city. Ayan. Kunin ko yung mga abuhod ko sa refrigerator. Ayan, nakabili na ako ng honey. Ayan. Ano kayang ulamin ko? Uulamin ko.
Ay, nakalimutan kong bumili ng ano, ng agahan ko. Kahapon, punta kami sa grocery, ay inatupag ko, pagkain lang na asawa ko, samantalang nakalimutan ko ang para sa akin, saka anak ko. Naku po. Okay lang yan. Kainin ko yung ano, yung pagkain niya. Yung tinapay niya na napakalaki. So, ito ang binili namin para sa asawa ko. Kaso nga lang, mayroon pala ako. Nandito pala. Akala ko hindi ko to nabili. Itong Rolex na to. At lalagyan natin ng butter and honey. It's my favorite now. Magkape tayo. Ayan o, tignan niyo. Ayan, half kape, half gatas. Mura kasi ang gatas dito eh. Ayan. Tapos, ito yung tinapay ko na sinasabi ko. Malambot pa oh. 3 lang binili ko kasi kapag marami akong binili, titigas. Sayang lang. Kaya, isang araw, isa lang nakakain ko. Ito yung honey oh. Oh, ganito ma-original na honey. Ito yung tinapay na nabili ng asawa ko. Ayan. Pumili rin ako ng kahapon, kamatis. Mahal pa ang kamatis ngayon, pero nag-on-sale. Pero kayang presyo, maganda. Ayan. Paborito ng anak ko to. Tsaka yung pinyang pinagkatago-tago ko. Ayan. Ini-slice ko na yung pinya. Mga 3 araw ko na yan, nakalagay sa refrigerator. Kinakain ko pa unti-unti. Maganda kasi yan eh. Saka ito, kinakain ko araw-araw, maganda oh. Pagkagising ko sa umaga, bago ako mag-breakfast, 2 times na dito, 4 na piraso, ganito to, 4 na piraso to. Balik sa isang araw, makakain mo, 8 or 10 pwede. After 2 weeks, ilaylon mo na yung pagkain nito, mga 2 piraso na lang or 3 na capsule. Capsule to oh. Maganda sa sa panunaw sa umaga. Ayan. Hindi yung yung ibang ano ba yun? Yung ibang pampaibak, 'di ba may side effect 'yun, yung may nabili ako diyan sa Pilipinas. Tuwing iibak ka is sasakit talaga ang tiyan mo kapag nakain mo yung pampaibak sa pampatay. Mayroon yung mga gamot na ganyan, yung parang may kape na hinahalo yun na yung mga may nabili na ako ng ganyan sa Taiwan. Tuwing kakain ka ng mga yung mga ganito sa Taiwan, galing Pilipinas, sasakit talagang tiyan mo, grabe. Sobrang sakit ng tiyan mo bago ka makaibak noon yung nakain mo. Tatai ka nga, kaso nga lang, ang sakit ng tiyan mo. Ito, hindi. Normal lang. Hindi sasakit ang tiyan mo, or akala ko, katulad ng mga kinain ko noon sa Taiwan, yung nabili ko sa Pilipinas. Na tuwing kakain ka is, sasakit ang tiyan mo bago ka umibak. Hindi ito. Normal lang. Walang sakit-sakit sa tiyan. Kaya tama lang. Maganda. Kuha ko ng butter. Yan. Mamaya tayo magkwentuhan about yan. Ibak na yan. At kakain muna tayo. Kailangan ko lumabas ngayon kasi kailangan ko mag-exercise. Maganda ang araw ngayon. At ito ayan, tingnan niyo ang paglagay ko ng butter. Sabi ng asawa ko, mahal daw ang honey. Magtipid-tipid daw. Ayan, ganyan lang yan. Isang pahid. Kasi matamis to. Napakatamis. Kaya kunti lang ilagay ninyo. Huwag nyong sobrahan. Napakatamis.
ng honey. Nakakain na siguro kayo ng pure honey dyan sa Pilipinas. Napakatamis. Ayan, ilagay natin yung butter. Ayan, kunti na lang, ilagay na lang natin lahat. Ayan. Kuha pa ako ng butter. Bumili ako ng bago eh. Ano, parang binuksan na ng asawa ko, oh. Kasi dito sa tinapay niya, nilalagay din niya butter and honey. Ayan, oh. Pure butter mga to. Nag-on-sale nga eh. Sabi yan, kaya pala ano. Manipis lang kapag ilagay niyo sa tinapay. Yan, ganyan lang yan. Ayan, balik, itapan natin to para hindi masira itong honey. Baka mamaya accidentally masampay ng ano, kamay ko. Ayan, balik natin sa akin. Ay, nako. Kumusta mga taga-Panggalatok, Pangasinan dyan, kababayan ko? How are you? Ayan, kain tayo ng almusal natin. Mga tayo! Sa Panggalatok yun ha, sa sa Pangasinan language. Mga tayo. Alam, oh. Masamsamit. Sa mga taga-Pangasinan dyan, kapag nakapanood kayo ng ano, napanood ninyo tong video to, paki-likes ninyo naman ako, at saka mag-comment lang kayo dyan ng hi or hello, wala nang chichiboriche, para malalaman ko, sabihin ninyo, hi, taga-Pangasinan ako, sabihin nyo lang ganon. Okay na yon, wala na. Hindi masyadong malamig yung hindi masyadong mainit yung kape ko. At i-microwave natin. Masarap sa kape kasi mainit. Ito maligam-gam na eh. Yan. Ayan, tuloy tayo. Kasi kumain ako nitong gamot na to. Kailangan kumain ako ulit ng kahit na ano. Sarap. Mamaya na tayo magkwentuhan. Aalis ako. Ipapashare ko kayo ulit sa kung saan-saan. Ayan. Kapag hindi pa kayo nakakarating dito sa Czech Republic, manood lang kayo ng ano, ng video ko para nakarating na rin kayo. Ayan. Tara. Mamaya na tayo magkwentuhan. Po! Ayan. Nandito tayo ngayon sa pasyalan ng bayan. Ayan o, dyan. Ayan, dyan tayo. Dyan tayo. Dito muna tayo umupo. Ayan. Ganda rito. Ayan. Pwede kang mag-jogging dito, magmuni-muni, uupo, dyan katulad nila, yung mga student na yan. Galing sa school ang mga yan. Tapos dito umuupo. Dalhin mo lang yung laptop mo rito. Okay na, basta't may internet ka. Pwede kang upo rito hanggang hating gabi. Safe ka rito. Walang magugulong mga tambay. Bawal ang tambay dito. Kasi dito, mayat maya ay may nagrorondang mga pulis. Ayan. Kaya safe ka rito sa lugar na to. Wala pa naman ako nababalitaan na may nangyaring masama sa mga turista rito. Kasi dito ako nakatiray. Kaya alam na alam ko. Ayan. Dito muna tayo. Ayan o. Yun yung kanal. Malakas ang agos. Ang daming ibak ng kalapate. Ayan. Ayan, pwede ka umupo. Kung minsan may mga patong lumalangoy dyan,
Ayan, dito tayo. Mainit ngayon, pero maligamgam ang ang hangin. Ayan, kaya nagpapaitim na katulad nila. Ayan, magsanbating tayo. Ayan, dito tayo. Mag-isa lang ako. Wala yung asawa ko, sa work siya. At yung anak ko naman nasa bahay namin. Kaso nga lang, kasama niya yung kaibigan niya. Ayaw niyang luwabas sa akin. Kahit na walang kaibigan na kasama sa bahay namin, yung anak ko, ayaw niya akong samahang gumala-gala. Pag sinabi ko sa kanya na pasyal tayo sa shopping mall, pag narinig niya yung shopping mall, ayaw niyang pumasok doon. Ay, mula nung malit pa yon, ganun yun. Umiiyak na napakalakas pag sinapa ko na yun sa groceryhan or di kaya sa bilihan ng mga damit. Pagpasok mo pala sa entrance, iyak nang iyak yan. Parang nakita siya ng multo. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko ganun. Karina, okay ka? Ay ngayon nung papasok kami sa bilihan ng mga damit, iyak na siya ng iyak. Hindi na ako tumuloy sa loob ng bilihan ng mga damit. Luwabas ako. Tumahimik. Ilang adi nagtry ako next time ulit. Sabi ko, i-try ko ulit, baka lang ulit. Sabi ko, mauto-uto ko. Papasok pa lang kami ulit sa bilihan ng mga damit. Sabi, iyak na naman. Sabi ganon. Ilang buwan lang yun mga 9 months old or 7 months old or 10 years old. Iyak nang iyak yan. Sabi, nung lumabas naman ako, okay na, normal na. Luko-luko talagang bata to. Tapos nung lumaki na, ganon din. Ayaw niyong pumasok sa mga ganyan. Ay nako. Kaya alam ko na, hindi mo maisasama yun sa mga ganyan. Maisasama mo lang yan kapag sa groceryhan, bibilhin lang niya yung gusto niya, yung mga drinks, at yung gusto lang niya, katapos uwi na siya. Ayaw niya may stock doon sa loob na yun. Or kung halimbawa bibili siya ng sapatos, lalabas ka agad yan. Hindi siya nag-i-stay na matagalan sa loob. Kaya sabi ko, umuwi na nga kayo mag-ama, ako na lang mag-shopping mag-isa. Kasi kapapasok mo pa nga lang, sabihan ka nila, bilisan mo, uwi na tayo. Sabi ko, kapapasok pa lang natin, sabi kong gano'n sa kanya, uwi na kagad. Sabi kong gano'n. Kaya yan. Ayan, dito muna tayo. Ayun, Ayan, tingnan niyo yung mga tao, hindi nag-i-stay doon sa shadow. Nandito sila sa lahat sa mainit na lugar. Ayan, ganito dito. I-stand ko yung yung camera ko para makita niya ako. Sumala yung camera ko. Sana huwag mahulog. Ayan. Ayan, dyan tayo. Ayan, dyan tayo. Sana huwag mahulog yung camera ko. Mainit. Naka-turn on ba? Hindi ko makita kung naka-record or hindi. Ayan, dyan. Dyan tayo. Ayan. First time na lumabas ako na wala akong ka-jacket na dala. Or naka-long sleeve. Ayan. Magsisilabasan ulit yung mga nakatago kong mga pang-sexy. Ayan. Kahit na matanda ka na rito sa kanila, okay lang sa kanila magsuot ka na napaka-sexy damit. Ayan. Kaya, yan. Ay. Ayan. Parang na yung katawan ko namumula na sa init. Magiging negra na ako nito. Ayan brown ako. Ako lang ang nag-iisa rito na brown. Kaya sabi nila, alam niyo ba sa kanila, kung ang kulay mo rito is brown color, sabi nila sexy color. Kala ko may sa likod ko may
nakahawak. Yung pala yung bag ko. Ganun ang style nila. Kaya yung mga babae rito, yung mga kana, yung mga babae rito, naglulustay sila ng pera para magpa-itim. Kasi sa kanila, ang brown color is sexy color. Yun. Pwera lang kapag ang brown ng kulay mo is brown na brown, katapos ang ilong mo is napakatangos, pangit sa kanila yun. Oo, kaya yung kapag brown ang kulay mo, katapos matangos ang ilong mo, ayaw nila, sabi nila pangit, sabi nila gano'n. Oo, ang gusto nila sa brown color, yung ilong katamtaman lang, huwag din masyadong matangos. Ayun. Pero sa ating mga Asian, maganda sa ating matangos na ilong, no? Katapos maputi. Yun ang attracted tayo sa mga ganun, di ba? Sa kanila hindi, kabaliktaran. Attracted sila sa pango, tapos maitim ang kulay, tapos singkit. Yun ang gustong-gusto nila. Naku, talaga ba naman eh. Ayan, dito muna tayo. Ayan. Sinabihan ko yung asawa ko na magpatangos ako ng ilong. Kasi ang ilong ko is napakapango. Sabi niya sa akin, wag mong gagalawin yung ilong mo na ang cute-cute na ngayon. Sabi ko sa ate, sabi ko ganun. Sa amin pala, sa Asia, ganitong mga ilong is napakapangit. Karamihan sa amin is nagpapa-plastic surgery. Sabi ko ganun. Kaya isa na ako doon na nangangarap na magpa-plastic surgery. Sabi ko ganun sa kanya. Ay nako, sabi crazy country, sabi niya ganun sa akin. Ay nako, maganda na nga yung ilong mo eh. Wag mong gagalawin yan. Maus na ako. Buti nga itong galahan na to, malapit lang sa bahay namin. Sa baba lang ng bahay namin to eh. Bababa ka lang ng bahay namin, makikita mo na to. Ilang hakbang lang. Tapos paglabas mo ng bahay namin, shopping mall na napakalaki. Tapos araw shopping mall, may isa pang shopping mall doon na tapos supermarket. Ayun, nandito na lahat sa tinitirahan ko. Ayan, ganito ang pamumuhay rito sa syudad. Maliit na syudad lang to. Maliit na syudad pero maganda ang pamumuhay rito. May mga mas maliit na syudad pa rito, ayaw nilang tumira doon. Mga mura yung mga bahay doon, makabili ka ng mga 800,000, 900,000, pero parang probinsya na yun. Ayaw nilang manirahan doon, kaya murang-mura yung mga bahay doon kasi walang trabaho. Tsaka yung mga malayo sa halos walang train din, maglalakad ka ng malayo. Kailangan kapag tumira ka doon, may sarili kang sasakyan. Ayan. Or kung mahilig kang maglakad, yun nga lang lalakarin mo. Doon nakatira yung ibiran ko doon sa maliit na syudad, malapit sa borders ng Germany. Yun. May maliit na syudad doon, kaso nga lang walang halos tao araw-araw. May munisipyo rin sila, wala rin. Yun, parang ghost town ang ibig kong sabihin. Walang mga doon, ang mayroon lang doon munisipyo, pero may restaurant din. Kaso nga lang ang restaurant doon isa lang sa araw, walang tao. May pizza restaurant din doon, halos wala pumapasok. Paminsan-minsan lang may mga customer sila, or di kaya yung mga Vietnamese restaurant, halos walang tao, kaya nababangkrap. Kaya sabihin mo ghost town kasi walang mga ganitong mga gumagala, wala.
Ay, nako. May groceryhan din. Dito sa kanila, kahit nasa tuktok ng bundok, may kita kang groceryhan or restaurant. Maganda yun dito. Ayan, kapag tag-init na, ang gagawin namin ng asawa ko tsaka yung anak ko, magkakamping kami. Kakamping kami sa harapan ng ilog. Walang dagat dito eh. Ayan, normal lang dito magkamping ka sa ilog. Kuminsan, sa Pilipinas, hindi pa ako naliligo sa ilog-ilog na yan na parang yung ilog nila rito is napakarumi pa nung sabi ko last time na naligo rin ako, subukan ko nga, sabi ko gano'n sa kanya, napaka itim ng ilog na yon. Tapos kung sino-sinong naliligo, aso, gano'n, nandun na rin. Naku, sabi kong gano'n. Tapos yung kulay ng tubig, kulay abo pa, brown na brown pa yung tubig. Sabi ko gano'n, sabi ko, subukan ko nga rin maligo kasi yung mga puti, nandun, ang daming tao doon, nagkakamping pa. Ay nako. Tapos makikita mo doon sa gilid-gilid ng ilog na yun, daming lumot pa, alam niyo yung lumot ng tubig, hindi lang lumot ha, ayun, buti kung lumot lang nandoon, yung kulay ng tubig is parang brown na brown pa, parang ibang kababagyo lang yung tubig ay makikita mo brown, hindi pa malinaw, ganun yung dito. Tapos ang ginawa ko pa naman noon, sabi niya sa akin, magcamping tayo. Oh, sabi ko gano'n. Bumili ako ng bathing suit. Sabi ko, ano ba yung pupuntahan natin? Kasi first time mo na ako sabi ko gano'n. May tubig, pwede kang maligo doon, sabi niya gano'n. Sige, sabi ko gano'n. Sabi niya, next week tayo pupunta. Nag-prepare